Umabot sila sa Armageddon, tabla yung 4 games. Tabla lang ang kailangan ni Wesley dito kahit dihado siya sa oras, Armageddon naman eh. Mas twin si Sarana, ano ang nangyari? Magandang araw ulit sa inyong lahat mga kamatsas. Matapos ng pisakin ni Wesley So, si Colars, at ito namang si Sarana naman, exempted na to eh. Pumasok na lang ito sa eksena. Hindi ko alam kung bakit na-exempt to, no, sa ibang qualifying at nag-knockout sila. But this time, 4 games sila. First to make 2.5 points. Yung kay Colars, first to make 1.5 points eh, di ba? Nagtabla lahat yung 4 games at umabot sila sa Armageddon. Ito po ang time control, mamaya makikita nyo, okay? Ang ginawa ni Sarana nag D4, D5 si Wesley. So 7 minutes lang si Wesley, dihado ng oras. Pero tabla lang naman ang kailangan eh. E6, Knight C3, Knight F6, Comapture, Queen's Gambit declined, Exchange, Bishop G5, variation ng pinasok, E3, Bishop F5 si Wesley. Yan ang nauuso ngayon. Trending tong Bishop F5 na to mga kamatsas. Yung tipong inaabangan yung development ng bishop, hindi rin makatungtong yung queen sa talagang square niya sa C2. Queen F3, Bishop G6, ayun, ito naman ang pinasok ni Sarana na bibigyan ng double pawn ang black, pero madali lang sa black to kasi importante wala na yung reynang pwede manggulo eh. Ayun, tabla lang kailangan ni Wesley, Bishop E7, Knight B6, F4, nako, nagbabalak na kukulungin yung bishop, binarahan ni Wesley, good move. And also with the threat of taking the knight, nag-knight F3, knight C8, ayan, maneuver, papunta doon sa malakas na square, knight A4, knight E4, at nag-rook G1. Wala na ring balak mag-castling dito si Sarana. Ang gusto niya makahanap ng mga gulo-gulo dahil mas twin situation nga. Knight E5, Bishop D6, King E7, Rook G2. Dahil naiisip ni Sarana na ang natatanging pintuan ng pag-asa niyang makagulo-gulo yung magagawa niyang break sa G-file. Kaya pinagpatong na ganyan eh. Pinaghandaan ni Wesley. Okay, kitang-kita naman, halata naman ang gagawin. Pero nauna pa si Wesley magbukas ah. Kinapture na ang knight capture at kinapture ulit. Pawn ang pinang-capture. Ayan. Dito mga kamatsas, napa-question ako, no? Bakit kaya hindi pwedeng Torre? Kung ako Torre, pangka-capture ko dito eh. Kasi para at least may pressure. Ngayon, kung mag G4 naman at isarado, mag H3. Ayan. At pag nag-Rook G3, B5, atras uli yan, Knight C3, and B4, etc. etc. Medyo mahirap po kung papaano ang gagawin dito ng white na magpilit sa ganitong situation. Mas mahirap. Feeling ko lang. Pawn kasi pinang-capture, takes, and nag-B5, Knight C3, Rook takes, at nag-Knight E2. Dito kasi ang plano ni Wesley na, okay, capturein mo yung pawn, takes sabayan, bibigay din naman yung pawn H2. Yun nga lang ang problema dito, hindi naman kaagad ka-capturein. May pagpapahinog pang pwedeng gawin. At buti nag-bad move si Sarana kasi ang good move dito ay F5. Ayan, ang matigas na tira dyan. Pero ang ginawa, Knight E2, King F7, sinapatan na depensa, Knight G3. Ang pangit nito sa black, may mga lundag-lundag na gano'n, no? Ayan, umiwas ang Torre. At nag-Knight F1 depensa. And ayun, may atake. Rook H6 dinipensahan din. Nag-Rook C2 para atakihin. At Rook C8. So on time naman ang depensa. Rook G5. At nag-Rook C7, abang-abang si Wesley. Yun nga lang, mistulang naging passive ang laro ni Wesley na parang nag-abang-abang na lang. Kasi nga sabi ni Fisher, the best way to play for draw is to play for win pa rin mga kamatsas. Kasi pag lumamang ka na sa position, madali nang itabla yun eh. Lamang ka sa position eh. Pero pag equal, totally dried ang position, mahirap itabla. Hindi papayag talaga kalaban mo. Equal ang position eh. Dapat lumamang ka ng konti. Ayan, nag C5 dito. Bad move. Ang dapat daw ay abang-abang Bishop E7. Yun nga eh. Abang-abang na lang eh. Naging passive ang position ni Wesley eh. So nag C5. Rook G2. Atake. Rook G7 depensa. Bakit hindi yung isang Torre, no? Parang mas tipo ko ito. Yan na lang ang depensa para itong Torre magtrabahong panggulo-gulo, pang likot-likot sa C-file. No?
Ayan, pero ito ginamit na itore, isa eh. At nag-knight G3, rook H7, another bad move by Wesley. Ang tira daw ay rook H3 para maging aktibo naman. At kahit pa paano may pressure sa E3. Ayan, pasulong. Pero umatras eh. Nag-rook G5, nag-king E6. Ayun dito mga kamatyas. Merong hindi napilantikang tirada si Wesley na namalikmata si Wesley. Hindi nakita. May ganun na pala oh. Boom! Na brilliantan. Nasacrificean. Capture, may F5 na. Capture and nag-rook takes H2. Ayan. Bumawi din naman si Wesley ng mga bitaw-bitaw na ganyan. So, ang tanong, bakit hindi basta-basta makapture? Kasi po kitang-kita may knight takes E4, discovered check, tapos ang bishop. Diba? Kaya ginawa ni Wesley kumounter, pero nako, another brilliant move ang binitawan. Knight H5. May ganyan pa pala. Hanip talaga oh. Nagkataon bandang huli oh. Nagkasunod-sunod ang good move oh. Hindi makapture tuloy ni Wesley kasi pag kinapture yan, mag-G7, unstoppable pawn promotion. Magiging reyna yan. Walang pamigil. Hanip si Saraning. Malupites. Bandang huli pa na kondisyon. Capture. Ayun oh. Bumigay yung pawn C5. Binang problema. So tineret pero simpleng iwas lang. Ayan na. At capture. Nag C6. Naku po. Bishop B6 and King E2. Nag A4, B4. At waiting na lang dito. Kaso yun ang malupits. Meron na palang ganyan pala. Pag capture and then C7. Sapo lahat. Sakto lahat. Parang sinukat ng eskwala. Mga kamatyas. Naka-eskwala. Oh. Ubos. Tabla lang kailangan ni Wesley. Bumigay pa. So, may pag-asa pa rin naman si Wesley pero dadaan na po sa loser's bracket. Etong si Sarana maintain sa winner's bracket. Sayang, no? Pag Armageddon kasi usually lugi puti. Lalo na kahit may partida pero konti lang ang partida eh. Usually naaabutan naman yung partidang oras eh. Tabla lang kailangan, no? Nanghinayang ako dito. Ang daming mga nasayang ni Wesley na medyo paatras na passive eh, mga kamatyas. So, sayang, no? Pero abangan natin, meron pa namang pag-asa si Wesley sa pangalawang buhay nila dito sa loser's bracket, mga kamatyas. Okay? So, wala muna tayong shoutout, ha? Pagbigyan nyo muna ako, papahinga muna ako ng kaunti. Para after nito, tutulog muna ako, bawi ako sa puyat ng ginawa nating live streaming. At habang nagpapaliwanag ako sa quotation ay ito yung puzzle na iiwan natin sa video na ito. It's why to play mga kamatyas. So analyze nyo yung makakatamang sagot sa mga next videos natin ay isa-shoutout natin. Okay? So ito po yung quotation ni Grandmaster John Nan. Sabi niya, stay flexible. Be ready to transform advantages from one type to another. Ito yung ibig sabihin na halimbawa, quality up exchange ka, no? Tore ang sayo, knight sa kalaban. Pero kung kinakailangang ibalik ang tore sa knight at mag-equal ang material pero may advantage ka naman sa king and pawn ending, for example. So yun po yung ibig sabihin ng transformation of advantage. Okay? Hindi mo man namate, halimbawa, pero nanalo ka naman ng pyesa. Na-convert mo naman sa material advantage. Wala nga, hindi mo nga namate. Nakatakas siya pero sa exchange at sequence na naganap, lumamang ka naman sa material. Doon naman na-convert. Basta importante yung advantage. So, flexible tayo dapat. Hindi yung pag hindi natin namate, lungkot na lungkot tayo, talagang gustong-gusto mong matihin. Hindi naman ang way para manalo ay mati lamang. Isang way para manalo ay magkaroon ka ng huge material advantage. Okay? So, dapat flexible tayo. Basta makakuha tayo ng advantage, masaya na tayo doon sa anumang ways at kaparaanan. Maraming salamat po mga kamatyas. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.